beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At saka sa mga makasolid na makamama Sam dyan. So, yan. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, pambato ng Miss Thailand sa Miss International. So, ayan na, umalis na rin patungo sa Japan. So, Mama Sam, anong chika mo dito? Well, ang chika ko dyan, maganda siya. So, talagang masasabi kong fresh overload ang pambato ng Thailand sa Miss International. So, hindi ako magtataka kung magpe-penetrate to sa competition ng Miss International kasi nga naman, yung beauty na meron siya, my gosh, nakakaloka, ganda-gandahan ng lola mo at talaga namang masasabi natin na may gandang pang Miss International. So, malakas din ang laban ng Thailand para sa competition ng Miss International ngayong taon na to. Kaya abangan natin kung ano ang mararating niya. So, ako parang feeling ko, Diyos ko, kaya neto mga top 5 yung ganda neto. Baka manalo pa nga sila kasi di ba nakakaloka yung ganda na meron siya. Talagang masasabi natin pang Miss International din. So, naalala ko tuloy yung nanalo sa kanila ng kauna-unahang Miss International na talagang masasabi natin, Diyos ko, nakakagulat. Biglang, wow, winner, di ba? So, kung nagawa noon, pwede din niyang magawa. Pero, syempre, tignan natin. At hindi rin magpapatalo, syempre, dyan ang ating pambato na si Mirna Esguerra na ngayon nandiyan na sa Japan. O, di ba? Thanks God at nakalapag naman ng safe ang ating pambato. So, sa ngayon nga, may bagyo nga sa Pilipinas, nakakaloka, sobrang lakas. And then, I hope na sana okay lang talaga ang lahat. And keep praying pa na sana wala ng mga ganitong sakuna na dumating sa ating bansa. Nakakaloka kasi. And then, ayun, good luck kay Thailand, good luck kay Philippines. So, at para naman sa sumunod natin, chika, Catriona Gray, dapat nga ba maging part ng Miss Universe ngayong taon na to? Oo naman. So, kung ako ang tatanungin mo, yes na yes ako dyan. Kasi para sa akin, syempre yung nag-compete dito noon si Catriona, dito yung sa Bangkok, Thailand, kung saan siya nagwagi ng Miss Universe 2018. So, ito uli yung pangalawang beses na gagawin ang Miss Universe dito after nang lumaban si Catriona. So, ito uli yung unang pagkakataon. So, ang akin, since na dito siya nanalo, so dapat naman maging part si Catriona Gray ng Miss Universe, hindi bilang host o commentary host, dapat bilang jurado, di ba? Kasi parang respeto nila kay Catriona Gray. And then, ayun. So, looking forward ako na kukunin nga ng Miss Universe organization ang ating beauty queen na si Miss Universe Catriona Gray bilang isa sa mga uupong jurado ngayong taon na to sa Miss Universe. At umaasa ako na isa sa magiging jurado talaga si Catriona ngayon. Ewan ko kung bakit. Ayun yung feeling ko. Kasi parang parang dapat. Ang sabi ni Catriona, wala pa daw imbitasyon sa kanya. At sana naman daw kung magsasabi ang Miss Universe organization, mas maaga-aga para, alam mo yon na mapaghandaan niya. Ako naman, oo nga naman, sana sabihan na siya. Kung si Arbony at saka si Dayanara Torres, nasabihan niya na, and I hope na sana pati si Catriona, di ba? Maimbitahan na nila at masabihan na nila na pupunta ng Miss Universe. So, yon, looking forward ako na makita si Catriona dito.
kung hindi, makakalungkot, no? Parang, ano ba yun, binaliwala nila si Catriona ng ganun-ganun lang. So, yon. Pero syempre, mananatiling Miss Universe ang Catriona Gray, no matter what happened. Sa mga nangyayari ngayon sa Miss Universe, alam nyo, sa totoo lang, medyo nakakalungkot. Kasi nga, di ba, parang mula nung nahawakan na ng JKN, ang Miss Universe, so yon, parang nag-iba na talaga ang Miss Universe. Hindi katulad ng IMG, na kahit alam natin nalulugi na sila, pero ramdam mo pa rin na yung halaga ng isang reyna. Pero, mula yung nag-JKN, parang, ewan ko, nalito ako dun sa mga winners. Oo, na parang hindi na sila remarkable, katulad syempre ng mga nanalo noon, sila Pia Wurtzbach. Syempre, pag nanalo kang Miss Universe, naku, Miss Universe yan. Ngayon, parang, ewan ko, maluloka ako pag si Vina pa nanalo Miss Universe. Parang lalo nang pa-imbornal yung Miss Universe. Kasi parang yung quality ba na tinatawag, eh Diyos ko, si Vina nga, natalo nga yan nila Pawin Sudadurin, nila, Amanda, yung mga tipong gano'n. Tapos biglang mananalo siyang Miss Universe. Diyos ko, naloka siguro talaga ang mundo, no? Pero syempre, wish all the best. Diyos ko, naloka ako. Ano ba yung pinagsasabi ko? Hindi kasi parang feeling ko, yung Miss Universe ngayon, parang iba na yung tema, iba na yung nangyayari. Tapos ang gulo-gulo pa nila ngayon. So, parang, ano ba? So, yon. But good luck sa Miss Universe. And I hope na sana makapili sila ng isang kalidad at kwalidad talagang kandidata. Diba? Yung hindi lang ganda. Meron talagang masasabi mo na talagang kadapat-dapat siyang maging Miss Universe. So, yan. Ay, nako, good luck. And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga. So, Miss Venezuela, Mama Sam, nakikita mo bang mag-Miss Universe? Isa pa to. Naluloka din ako sa beauty ni Miss Venezuela. Bukod kasi minsan parang nakikita ko maganda siya. Nung isang gabi maganda siya. Pero kadalasan nakikita ko talaga sa kanya mukhang majonda talaga yung beauty niya. Hindi ko alam kung bakit. Parang nagkakaroon ng yung parang matured yung dating. So yun, kaninang umaga, yun na naman, nakitaan ko na naman sa mga photos na matured talaga yung itsura niya. So, hindi ako makonvince na siya ang magmi-Miss Universe. Pero, nakikita ko na malakas naman yung laban niya at umaarangkada ng todo-todo. Medyo naguguluhan lang ako sa eksena. Pero, ando doon nga ako sa part na na parang pwede itong mag-last to standing kasi nga sa mga paandar niya, tapos ang lakas ng datingan, so yon. So parang feeling ko magla-last to standing to sa Venezuela. Hindi imposible. Matagal-tagal na rin namang hindi na nanalo ang Venezuela sa Miss Universe at matagal na rin na hindi talaga nila nakukuha ang corona after 2013, di ba? So 2013 pa silang nanalo ng Miss Universe. Eh ano naman na ngayon? So deserve kung makikitaan talaga ng bonggang-bongga. Pero naluloka ako sa kanya. Hindi ko ma-imagine na siya ang mag-Miss Universe ngayong taon na to. Pero syempre tingnan natin kung ano ang ipapakita ng pambato ng Venezuela sa Miss Universe. So yan, good luck. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Guadalupe, Portugal at Peru. Sino sa nakikita mong malakas ang laban sa kanila para sa top 10? I think sa kanilang tatlo, maganda si Portugal. Sa totoo lang, gusto ko yung beauty na meron siya at sexy. Ganun din si Peru. Pero sa kanilang tatlo, parang mas malaki yung chance na makapasok talaga sa top 10 ni Guadalupe. Ewan ko kung a-agree kayo ha. Kasi nga naman, kapag tinignan mo kasi si Guadalupe, talagang parang palaban talaga yung dating. Saka ang ganda talaga ng execution niya. Sobrang gusto ko din yung styling. Gusto ko din kung paano siya maglakad. Gusto ko din siya kung paano umeksena talaga. So, isa siya sa mga nakikita ko na, yes, matindi ang laban. At tignan natin kung ano ang ibubuga niya sa competition na to. So, sila Peru naman, possible din naman na makapasok sa semifinals. Pero, mas malaki yung chance talaga ni Guadalupe na makarating talaga sa top 10. Diba? So, yun. So, kayo ba? So, good luck sa kanilang tatlo. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, sino naman sa tingin mo ang aabot sa dulo ng competition kumpara kay Chile at Bolivia?
Well, ang masasabi ko, mas gusto ko yung beauty ni Chile, saka mas gusto ko yung galawan ni Chile more than kay Bolivia. Maganda si Bolivia, pero iba kasi yung energy ni Chile, the way kung paano to gumalaw, at saka yung mag-style, at talagang maganda talaga siya. So, iba talaga yung datingan talaga ni Chile. And then, naniniwala ako na si Chile, parang mas isa siya sa mga tinitignan ngayon na pwede talagang makaabot sa dulo ng competition. So, kahapon nakita naman natin kung paano magpaandar ang pambato ng Chile. At talaga naman masasabi ko, isa siya sa mga nagustuhan ko ang eksena. So, isa siya sa mga pasok sa top 5 ko kahapon dahil sa ganda at sa bagong styling na pinakita niya. Kumbaga parang meron siyang another flavor. At take note, mas maganda siya yesterday, di ba? So, yon. Kaya, I go for Chile. So, yan. Kaya laban yan. Pero ito ang sumunod na chika. Mamasang possible kaya mag-top 3 si Venezuela, Thailand, and Cote d'Ivoire. To be honest, yes. Bakit naman hindi? So, nakikita ko naman na malakas silang tatlo pagdating talaga sa mga eksena nila. Hindi mo matatanggi ang styling ni Thailand ay kabog din. At ganun din sa Venezuela, sumasabay. At kahit si Cote d'Ivoire. So, kahapon talaga isa sila sa mga umiksena ng todo-todo. At hindi imposible na mangyari na makarating sila sa Thailand at makaariba sila, di ba? So, ako, performance nila ang pag-uusapan, nakikita naman natin na nagpe-perform ng bonggang-bongga at hindi imposible na marating nila yung dulo ng competition. At tignan natin kung aabot nga ba sila or makakasingit nga ba sa kanila si Philippines. So, di ba? Speaking of Philippines, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa outfitan ni Atisa Manalo kaninang umaga bilang Day 8 sa Yona Beach Club? Reyna. Di ba? So, Reyna. Yes, maganda ang eksena na ipinakita kanina ni Atisa Manalo. Mukhang wala siyang mood, pero yung ganda niya hindi naman nabawasan. So, gusto ko yung styling na yung parang tinirintas niya yung buhok niya, and then gusto ko din yung outfitan niya, at gusto ko yung kulay ng damit niya. So, first time natin nakita si Atisa Manalo na nag-iba ng kulay ng damit, maliban doon sa mga ginagamit niya na puti at itim, di ba? So, nagpula na siya, tapos pero ito yung parang wow, ang lamig. So, fresh overload yung beauty na meron siya yesterday. At sobrang ganda ng niya. Pero yung sa gabi, hindi ko na bet. Hindi yung dinner nila, parang hindi ko bet yung eksena niya doon. As in talagang sobrang hello. So, yun. Pero yung umaga, yes. Gusto ko yung galawan niya na parang mukha siyang mamahalin, mukha siyang donya. Ang hindi ko lang maintindihan kay Atisa, talagang kulang lang siya talaga sa paandan, no? Yung na paandan, the way kung paano niya execute yung beauty niya na parang pak, diba? Parang ganon. Ewan ko kung anong drama ni Atisa, pero syempre, pag umi-eksena naman siya ng bonggang-bongga, talagang boom, pasabog at maluloka ka talaga na parang, wow, Atisa, ito na yon. So, sa madaling salita, know when to pick ang drama ng ating pambato dito sa Miss Universe. Kaya naman, umaasa ako na talaga naman, since na when know to pick, so parang feeling ko talagang ang pasabog niya sa prelim. So, ayun yung napapansin ko. Pero ayoko mag-expect, mahirap na kasi baka mamaya ma-disappoint ako. So, nandoon lang ako na, sige, tingnan natin yung paandar. So, gusto ko yung nakikita ko sa kanya, ang ganda niya kagabi, ang ganda niya kaninang umaga. Tapos yung nag-dinner sila, simple-simplihan lang yung eyes ng lola mo. Gusto ko yung shoes, ang ganda ng shoes na parang, wow, ang sosyal, ang lakas makasosyal. Pero syempre, hindi natin alam kung ano nga ba magiging kapalaran ni Maria Atisa Manalo. So, malay ninyo, siya pala ang mapisil na Miss Universe. Who knows? So, diba? So, magtiwala lang tayo sa itaas. And then, para naman sa sumunod na chika, National Director ng Thailand na si Mr. Nawat at saka si Miss Thailand ay nakikita na magkasama during competition. Mama Sam, tingin mo, anong masasabi mo sa mga eksenang ganito? To be honest, syempre hindi magandang tignan para sa iba kasi syempre national director si Mr. Nawat, tapos involved pa sa Miss Universe. So hindi mo maiiwasan na mag-isip yung mga tao na parang
ano ba nangyayari dito? May mga eksenang ganito, di ba? So, hindi mo maiiwasan mag-isip yung ibang tao ng ganon. Kasi nga, nakikita nga, di ba? So, yon. So, medyo nakakaloka, pero wala naman tayong magagawa, kundi, sige na nga, bahala nga kayo kung ano yung gusto ninyo. So, ako, para sa akin, hindi rin magandang tignan kung papanalo nila to si Vina dahil sa mga ganyan. So, ang iisipin ng lahat, ano ba? Na ma-manipulate ba ang resulta? So, ako para sa akin, laban lang. And then, sige, tignan natin. Pero hanggat maiiwasan nila, kasi national director nga si Mr. Nawat, tapos involved sa Miss Universe. So, dapat hindi na siya dumitikit doon sa kanilang pambato. Kasi parang unfair doon sa ibang mga candidates na wala yung mga national director nila dito. Parang tatay lang yan di ba? Kung sa eskwelahan, kung wala yung tatay mo dyan or nanay mo, parang nakakalungkot kasi pag nakikita mo, ay buti ba sila may mga ganito. Sana alam din ni Mr. Nawat yung distansya niya, no? Between candidates and national director and involved sa Miss Universe. So, yun, nakakaloka kasi. And then, ito para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, sino ang kakabog? Philippines o Colombia? Pareha silang malakas, pareha silang kabugera, pero syempre iba yung energy ng mga Latina. Alam naman natin yung mga Latina, talagang pak, kabog. Nakita ko yung video na yan, naloka lang ako konti, kasi parang nagpo-photo sila, tapos alam mo yun, yung parang sana mag-uusap sila ni Atisa na parang ganun. Pero si Colombia, ang focus niya na doon sa isa pang candidate. So, medyo umalis na si Atisa. Nakakaloka yung mga eksenang niyan. Anyway, so kung sino man yung makakarating sa kanila sa dulo ng competition, I think syempre si Philippines. So, alam ni Atisa yung laro niya dito. And then dito naman ramdam mo naman na hindi rin sincere si Colombia, no? So, yun. So, nakita ko yung video kasi na parang si Colombia, kung ibang Latina to ay makikipag-usap yan ng bonggang-bongga. Pero isa lang ang naiisip ko kung bakit ganyan ang dating nila kay Atisa Manalo. Dahil insecure sila sa ganda na meron ang Pilipinas. At naniniwala ako na hindi nila matanggap na si Miss Philippines ay kayang kumabog ng bonggang-bongga at pwedeng lamunin sila ng buo. So ako nararamdaman ko sa ibang Latina na ganito yung ginagawa, yung eksena nila, na alam nila na kaya kasi ni Atisa sapawan yung mga beauty nila at pwede silang mawala sa eksena. So ramdam nila na tinik talaga sa kanila si Atisa Manalo. Kaya ganyan yung treatment nila. So, I'm very disappointed sa nakita ko kay Colombia na ginawa niya na parang buti na lang si Atisa. She know how to carry herself na parang, ganon. So, yon yung alam mo yon yung tipong nagpipicture sila, together sila, pero pagkatapos ng picture na, alam mo yun, na dapat may konting usap pa, pero wala na, as in talagang inisnab na siya din ni Colombia. At si Colombia at si Philippines umalis na rin. Diba? So, nakakaloka. Pero syempre, wish all the best na sana makarating silang dalawa sa dulo ng competition. And then, tingnan natin kung silang dalawa nga ba ang maghahawak kamay pagdating sa dulo or isa sa kanila ang makakarating sa top 5. So, I hope silang dalawa din. Diba? So, yun. So, good luck kay Colombia at good luck din kay Philippines and wish all the best para sa laban nila dito sa Miss Universe. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.